Last month, nagpunta kami ng Japan para bisitahin itong Gundam Base Side F sa Fukuoka. Mag-hiking sa bundok, magkape, at syempre, higit sa lahat, mag-ramen. I made some mistakes, and here are the quick tips para sa mga pupunta ng Japan para wag niyong tularan yung mga errors ko. Number 1, payment machines and the 100 yen coin. Para sa mga pupunta at nakapunta na ng Japan, sa mga kainan, common itong vending machine to order and pay for the food. The vendor will dispense the ticket ng order mo, and then you will give it to the crew para iserve sa inyo yung pagkain. Sa mga 7-Eleven, siguro dahil nung nag-pandemic, so sa mga 7-Eleven and other shops, gumagamit na rin sila ng automated payment machine gaya nito. But there are still shops like coffee shops at some fast foods where they still have the traditional na money tray. Lalagay mo yung pera sa tray, bibigay yung sukli sa iyo sa may tray na nasa harap mo. Sa traditional payment method, mag-ingat po tayo sa 100 yen coin. I was accidentally given a Korean won instead of a Japanese yen. I hope this is just an honest mistake sa nagbayad nito sa store at honest mistake din doon sa crew sa store na nagsukli nito sa akin. 2 pieces pa naman yung napasa sa akin. So parang yung 100 pesos ko naging 10 pesos equivalent na lang. Ito sila side by side. So yung Korean won mas malaki ng konti, tapos tao yung nakadrawing. Yung Japanese yen naman mas maliit ng kaunti, tapos bulaklak yung nasa drawing. Pangalawa, Samsung Galaxy A54 from the PH is not eSIM capable. I always recommend getting SIM para sa internet sa mga travelers. Ginagamit natin ito for navigation at saka for translation. Dahil may eSIM na, I would like to try it. Sana. Pero, if you check sa Google, nakalagay na Samsung Galaxy A54 is eSIM ready. But unfortunately, the PH version is not. May warning regarding sa eSIM na yung mga phones galing ng Hong Kong or China are not eSIM ready. Pakisama na din siguro dapat sa warning ang PH phones. So unfortunately, nabili ko na yung eSIM bago ko na-realize na hindi pala pwede. Hindi na kami bumili ng SIM card at umasa na lang kami sa Baroque Japanese ko at limited reading ability to navigate Japan and when buying things and food. Number 3, BPI now charges for failed transaction. This is not the first time na nalimutan ko i-enable ang international transaction sa BPI card ko. This of course resulted in a failed transaction, and previously this is not a problem. Unfortunately for this year, siningil ako ng transaction fee ng BPI for the failed transactions. 4 pa naman yun. Kaya mag-ingat. Make sure na enabled ang international access ng BPI card mo bago ka mag-attempt mag-withdraw. Finally, ang payong sa Japan. Nakawala na kami ng cellphone sa Japan at nakuha pa rin namin. Yung kakilala ko, nawala ang laptop sa Japan at nakuha pa rin. Pero ang payong ninyo, ingatan ninyo. Unless yung iwanan ng payong ay tulad nito na may lock, huwag iwanan ang payong. Ilagay nyo lang sa special payong plastic nila yung payong mo na available sa mga entrance ng establishment at bitbitin lagi. It seems like Japanese treats the umbrellas na nasa umbrella rack as for public use. They will just grab one and go kapag umuulan. Pro tip, ang mga hotels will typically have an umbrella na pwede nyong hiramin. Just ask the front desk at humiram na lang kayo para hindi na kayo bumili ng payong. Good luck sa biyahe at ingat lagi. Bye-bye. I think it's ice, oh. Tignan mo, ice siya, oh. Ice. Kaya siya napakaingay. Oo nga.
Ice is falling. It's a hail. Yo, out.